Umaga sa labas na hospital na pinagtatrabahuan ng ating bida, at sa loob naman ng isang klinik ng hospital, makikita ang name at propesyon sa book chart ng ating bida. Maya-maya nag-inat ito. Kahanga-hanga, naka-35 na pasyente ako ngayon araw. Sabi ng ating bida, tinignan nito ang hawak na book chart, wala na dapat pasyente mamaya, oras na para mag-out na ako. Sabi nag-ating bida, at maya-maya ay may kumatok sa opisina ng klinik. Ha, come in, sabi ng ating bida at bumukas ang pinto, pumasok si Miss Lin, lumapit ito papunta sa ating bida, at malambing nito sinabi, Doktor, maaaring mo ba akong tingnan? Hindi maganda ang pakiramdam ko, sabi ni Miss Lin sa ating bida. Sumagot ang ating bida, Miss Lin Jia, anong nangyari sa'yo? Tumawa si Miss Lin at sumagot ito, haha, nag-aalala ako sa'yo, Dr. Ye. Sa iyong unang araw ng trabaho bilang isang ganap na doktor, ang puso ko ay pumipintig. Habang ang kamay ay malapit sa bibig nito. Hahaha, niloloko lang kita. Dinalhan kita ng isang mapagmahal na lunchbox. At umakto ito na susubuan ng ating bida. Makikita nakangiti ang ating bida, pero ang bulong nito sa isip. Ano ito parang nakakatakot? Habang tinitigan ang pagkain, baka masama lang tignan, baka naman masarap din. Bulong muli ng ating bida. Kailangan mong kainin lahat yan. Huhuho ano ba ito? Bulong nito sa isip, maya-maya sumeryoso ito. Lin Jia, gusto kitang tanungin tungkol sa isang tao, kilala mo ba si Xiao Qingdi? Tanong ng ating bida. Sumagot naman si Miss Lin. Humph, ikaw lang ang hindi nakakakilala sa kanya. Siya ang pangalawang anak ng pamilya ng Xiao sa kabisera. Sumagot naman ang ating bida at sinabi, The Xiao family. Muling sumagot si Miss Lin, maaaring may malaking pangalan ang pamilya Xiao, ngunit dalawa lang ang kilala tao dito. At dahil lang sa taong yun walang nang ahas na guluhin ang pamilya nila. Sagot nito at napakamot ang ating bida. At muli itong nagsalita, ang taong iyon sino? Nagpatuloy sa pagsasalita si Miss Lin. Well, ang taong tunay na gumagawa, hindi mahipo ay si Xiao Jio, ang kampyon na si Marquis, na sikat sa buong lupain ng Korea. Si Xiao Ju ang pinakamataas sa ranggo ng dragon, ang Diyos ng digmaan ng hilagang hangganan, na namumuno sa milyon-milyon tropa, na may napakalaking kapangyarihan. Napatitig ang ating bida, muli ay nagpatuloy si Miss Lin, kahit na si Xiao Qingdi ay hindi kasing silaw ng Xiao Jiu, hindi rin siya masama, nagtapos siya sa Universidad ng Cambridge at, bago siya mag-30 years old, nagmamay-ari siya ng isang grupo na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Sa makatuwid, siya ay pinangalanan bilang Standing Young Person of the Year ng Fortune magazine. Pero ang taong ito ay may isang malaking kapintasan. Napakayabang niya sa pakikitungo sa ibang tao, at madalas niyang ginagamit ang kanyang kapatid, kampyon ng Marquis. Para gumawa ng masama, muli lumapit si Miss Lin sa ating bida. Sasabihin ko sa iyo ang ilang chismis si Xiao Qingdi ang unang pag-ibig ni Bai Bing. Nabigla ang ating bida ngunit hindi ito kumibo. Muli nagpatuloy sa Miss Lin sa pagsasalita, kaya binabalaan kita, huwag kang masyadong lumapit kay Bai Bing, tinitignan ang mga kilos niya ni Xiao Qingdi, hindi pa siya nakaka-move on. Pero si Sister Bai ay, pinutol ni Miss Lin ang sasabihin sana ng ating bida, bakit mabilis bang magbagong isip ni Ate Bai? Wala, ako lang. Sabi ng ating bida na pinutol. Sumagot naman si Miss Lin, na parang nenes ito, curious ka ba sa ibang babae? May pakialam ka pa ba sa akin? Galit ako, matindi ang inis ko habang umirap pa ito. Sumagot ang ating bida, humihingi ako ng tawad kay Lin Jia, sa'yo okay. Biro pa nito, yamakap ito sa ating bida bago sumagot, hindi ko gusto ang apology mo. Halikan mo ako ngayon, kahit isa lang, nabigla. Ang ating bida, Lin Jia, mabilis itong umiwas. Little Ye, wag mo ako takbuhan. Ngayon lang, kahit isa lang, tawag ni Miss Lin. Gabi sa araw ng pagpunta sa banquet party, sa condo unit ni Director Bai Bing, makikita sa entrance ng condo ang ating bida, habang inaayos ang suot na suit. Ang suit na ito ay binili ni Mom para sa akin interview noon, at inipon niya ang kalahati buwan ng sahod dito, bulong ng ating bida. At nang makapasok ang ating bida sa condo unit sa nakabukas na pinto,
habang nakatalikod si Director Bai na inaayos pa ang sarili, Sister Bai papasok na ako. Sumagot naman si Director Bai. Ye Q pasok ka, hindi naman nakasara ang pinto. Habang isinusuot ang sapatos nito. Teka I'll be ready soon you can sit on the couch over there. Napatunga nga ang ating bida, so beautiful, bulong ng ating bida. At habang ikinabot naman ni Director Bai ang isinusuot na hikaw, okay, tulungan mo nga ako, pakitignan mo kung ano pa kulang. Napakamot ang ating bida sa ulo at sinagot na very, very good perfect. At parang bang nagkahiyaan ito, maya-maya dumating ang driver ang maghahatid sa kanila. Magalang na nagsabi ang driver, Miss, Bai, ready na po ang sasakyan, aalis na po ba tayo ngayon? Okay, sagot ni Director Bai, humawak ito sa braso ng ating bida at okay, halika na. Sabi nito kay Yekio. Okay tara na, sagot naman nito. At tuluyan na ito inihatid sa pupuntahan. Samantala sa banquet party nang dumating sila, makikita dito ang iba't ibang mayayaman na tao, mga elegante ang mga suot nito. Makikita doon ang ating bida na pinagmamasdan ng mga taong paparating. Akala ko normal banquet lang pero sobrang luxurious, ganito ba ang mundo ng mayayaman? Habang papasok sila sa entrance ng banquet party ay nakahawak pa rin sa braso ng ating bida si Director Bai, na parang nahihiya naman ang ating bida, bigla naman nagsalita si Director Bai, Yekyu, umakto ka na boyfriend ko ngayon araw. Nabigla naman ang ating bida na napaisip ito, at bumulong, habang nagkakamot ng ulo. Hindi ba ang fiancé ni Sister Bai ay si Xiao Qingdi? So okay lang ba talaga ito? At nang paparating na sila sa entrance ng palace yumuko pa ang mga butler na nandoon. At iniabot ang invitation card sa nakatalagang butler sa mismo dadaanan nito. Tinignan ng butler ang pangalan. At sorry sir hindi ka makakapasok, pwede ka lamang pumasok kung ang pangalan mo sa imbitasyon ay narito, pero wala sa imbitasyon na ito ang iyong pangalan. Biglang nag-react si Miss Bai, pero dinala niya ako dito. At habang nakikipag-usap si Miss Bai ay may mga dumating na kalalakihan. Sino naman ang mga ito? Hindi ba't si Miss Bai ito? At saan naman nanggaling ang maputing mukha na ito? Miss Bai, your taste is. I really worried for you. Sabi pa ng lalaki. Feng Yuling, layuan mo ako, sagot ni Miss Bai sa lalaki. Nagtanong naman ang ating bida, Sister Bai sino ang mga taong ito? Feng Yuling, isa sa 4 na young masters ng Jiangcheng ang kanyang pamilya ay may-ari ng mga hotel, ang Crystal Palace ay isang Feng family business. Si Li Chencheng, ang pang-4 sa 4 na batang masters ng Jiangcheng, ang pamilya ni Sis ay nagmamay-ari ng mga domestic cosmetics na raw materials at ang kanilang sariling tatak, sila ay kabilang din sa industriya ng media, ang pamilya ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Si Zhou Hao, 29 taong gulang, ang pinakamatanda sa 4 na batang master ng Jiangshou. Pangunahing siyang nagpapatakbo ng negosyong real estate, na may mga asset na nagkakahalaga ng higit sa 100 billion. Sagot ng ating bida, dapat mayroong 4 na tao sa 4 na young masters ng Jiangzhou, nasaan na yung isa? Ang isa pa ay si Wang Zuan, ang pangatlo sa 4 na batang masters ng Jiangzhou. Ang pamilya ni Wang Zuan ay nasa pananalapi. Mayroon din silang mga asset na nagkakahalaga ng higit sa 100 bilyon. Ngunit hindi sumali si Wang Zuan sa negosyo ng pamilya, nagtuturo siya sa Jiangzhou University. Siya ay tapat at may kaalaman, siya ay naiiba sa iba pang 3. Sagot ni Director Bai Bing. Tumingin ang ating bida kay Bai Bing. Anong klaseng tao si Sister Bai? In love siya kay Xiao Qingdi, at malapit din siya sa 4 na young masters ng Jiangcheng. Bulong ng ating bida sa kanyang sarili. Ang 3 lalaking iyon ay hindi mabuting tao, mag-iingat ka at subukan mong huwag masaktan at iwasan ang gulo. Sabi pa ni Miss Bai. Hindi na kumibo ang ating bida. Samantala sa Crystal Palace Hotel, habang nasa entrance ang mga kalalakihan kasama ang ating bida, anong pinagsasabi mo? Ang piging na ito ay isang setup para kay Xiao Qingdi na mag-propose kay Bai Bing. Hindi siya pwedeng magdala ng ibang lalaki dito. Hindi matutuloy ang mga bagay na ganito hindi kayang masaktan ni Jiangcheng ang makapatid na Xiao. Gumitna na ang isang butler ang nagsalita ito.
Ikinalulungkot ko sabihin ang mga patakaran ng banquet ay nagsasaad na ang mga hindi imbitado ay hindi pinapayagan sa loob. Miss Bai, isasama kita sa loob. Nagulat ang dalawa. Sumigaw si Miss Bai, Feng Yuling, anong ibig mong sabihin? Sumagot ang lalaking hanggal. Miss Bai, huwag kang magkamali. Lahat ng nandito ngayong gabi ay isang taong mahalaga. Magiging mahirap kung may pumasok na hindi imbitado. Kaya hindi siya makakapasok. Sumagot ang babae. Dinala mo na yung mga babae kanina at wala akong sinabi. Muling sumagot ang lalaki. Hahaha, so you see, wala akong dinala ngayon. Iba ngayon, nena si Miss Bai, akap sa braso ng ating bida at niyaya na ito, bago sumagot. Well, kung ganoon, aalis na ako. Ye Kyo, umalis na tayo. At sumagot ang lalaking hanggal. You can. Ngunit bago ito umalis at bigla may dumating, napansin nito ang ating bida at, ikaw ba yan, Little Ye? Anong ginagawa mo dito? Napalingon ang ating bida, sa taong tumawag ng pangalan niya. Dragon King. Si Dragon King at ang kanyang bodyguard Zhao Yun. Bigla lumapit ang hanggal na si Feng Yuling kay Dragon King. Dragon King, you've come. You've come. Sabi ng hanggal. Dragon King, ako si Zhou Hao. Naaalala mo ba ako? Sabi ng isang hanggal. Dragon King, sana maging maayos ka na. Sabi naman ng isang lalaki. At nakipagkamay ang tatlo hanggal kay Dragon King. Sabi ni Dragon King, tumangkad na kayong tatlo, kayo talaga ang mga haligi ng aming Jiangzhou. Sumagot naman ito, ikaw pa rin ang dapat tularan at bantayan kami. Maya-maya ay lumingon si Dragon King ng bahagya sa kinatatayuan ng ating bida. Little Ye, narito ka rin para sa banquet. Sumagot ang ating bida, Oo, may kasama ako dito, pero wala kaming imbitasyon kaya hindi kami makapasok, aalis na kami. Sumagot si Dragon King, hindi makapasok at kailangan mo nang umalis. Napakamot ng ulo ang ating bida bago ito sumagot, mukha po kasi hindi ito ang lugar kung saan ako dapat. Napatawa naman si Dragon King, anong klaseng Dragon's Den o impyerno ba ito? Walang lugar na dapat o hindi dapat. At sa maliit na bahagi ng lupang ito sa Jiangzhou mayroon bang sinumang nang ahas na hindi tanggapin ang aking kapatid? Tumalikod ito bago sinabing nagtataka ako kung maaari kong dalhin ang isang nakababatang kapatid kong lalaki. Humarap ang tatlong hanggal. Hindi, please pasok ka. Muli nagsalita si Dragon King, then wag kang tatayo sa pinto, halika na pasok ka. At naiwan ang tatlong hanggal sa entrance sabi ng isa. Anong gagawin natin? Pinapasok natin ang lalaking iyon, paano kung makita siya ni Master Xiao? Tapos na tayo, sumagot naman ang isang hanggal. Kuya Hao, masyado kang nagtitiwala sa lalaking iyon. Hindi ba't isa lang siyang kawawang doktor na kayo mangginusang the Dragon King? Siya, ang lakas ng loob niyang guluhing si Master Xiao, panoorin na lang natin ang palabas sa isang tabi bukod sa, sumagot naman ang isa pang hanggal. Kung talagang may lakas siya ng loob na guluhin ang proposal ni Master Xiao, hindi magiging masama sa atin. Sagot naman ng isa, anong ibig mong sabihin? Sabi uli ng isa hanggal. Ang nagdala sa kanya ay ang Dragon King, wait and see. Nagkatinginan at nag-isip ang tatlong hanggal. Samantala sa loob ng banquet party, nag-uusap-usap ang mga kilalang tao. Maharlika at eleganteng kilala sa lipunan. At mula sa labas, narito na ang sasakyang ni Master Xiao. Nagbigay galang at isang hanggal. Oh my, Master Xiao, matagal ka na naming hinihintay. Napatingin ito sa dumating, bumaba sa isang magarang sasakyang ang isang babae at, eto ang reward para sayo. Habang nakasimangot ito, lumapit ang babae at iniabot ang makapal na pera. Hindi ba sapat ito? Hindi. Smurge. Sagot ng lalaking hanggal. Muli ito kumuha at dinagdagan ito, sapat na ba ito? Nagalit ang lalaking hanggal at sinabi, sino ka ba, babae ka? Nasaan si Young Master Xiao? Maya-maya may sumigaw dito. Young Master Feng, ang katiwala ni Emperor Xiao, siya ang nag-aalaga sa lahat ng malaki at maliit sa pamilya Xiao. Lumapit ang lalaki hanggal na si Feng, pinagsalikop nito ang dalawang palad at, Old Master Chen, bakit ka mag-isa? Nasaan si Young Master Xiao? Sumagot ang lalaki, ang aking Young Master ay naghahanda para sa kanyang proposal gift. At maya lang ay paparating na siya, kumusta ba ang mga bagay sa loob?
Sumagot ang lalaki Hangul. Lahat ay inihanda ayon sa mga tagubilin ni Young Master Xiao, at ako at si Zhou Hao, ay gumawa ng maingat na pag-aayos na ginagarantiyang masisiyahan si Young Master Xiao. Good, sagot ng matandang lalaki, at nagtanong Hangul na lalaki. Old Master Chen, this is, habang tinuturo ang babae kanina. Sumagot muli ang matandang lalaki. Siya ay si Miss Chen Yanru, the eldest daughter of the Chen family. From the capital, muli nagsalita ang Hangul na si Feng. Chen family ang kaisang-isang anak na lalaki ang pinatay ng babaeng nangangalang Lin. Sumigaw ang matandang lalaki, mag-iingat ka sa sinasabi mo. Napabulong naman ang Hangul na si Feng. God, nakakatakot siya. Nagtanong naman ang babaeng si Yanru, sa matandang lalaki, kailan darating si Qingdi. Sumagot ang matandang lalaki, maya-maya ay darating na ang aking young master. Then hindi ko na siya maghihintay, papasok muna ako. Sabi ni Miss Chen, at sumagot ang Hangul, Miss Chen. Hayaan mong samahan kita sa loob mag-host. Narinig ko na ang host ng banquet ay isa sa 4 na young master ng Jiangzhou, baka ikaw na. Pinutol ng lalaki Hangul ang sasabihin ng babae. Wag mo akong biruin, Miss Chen, at isa na ako dun, at nandito ang 2 sa 4 na young masters. Hauge, Chen Chen, halina't kumustahin niyo si Miss Chen. Sabi ng lalaki habang magkakatabi ito. Hello beautiful sister, I'm Li Chen Cheng, sabi ng isa. Lumapit pa ito at bahagyan hinaplos ang balat nito sa likod. Yun, kutis mo ay napakakinis at napakaganda, perpekto ka para maging spokesperson para sa amin kumpanya na beauty products. Ano kaya't ibigay mo sa akin ang cellphone number mo, so I can send you some. Sumigaw ang babae, layuan mo ako. I don't want the cheap stuff. Lumapit naman ang isang lalaki, hello Miss Chen, ako naman si Zhou Hao. Tumingin naman ang babae at bahagyang kinilig ito. Wow, this little brother is not bad. Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell, para lagi kayo update pag may bago akong upload, like and share nyo na din. Maraming salamat po.